Magandang araw po ulit sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor Bizay Lopez dito po sa Christian Ministry, City of God Christian Ministry dito po sa Canada, Toronto, Canada. But I'm inviting you po to join us sa marami pong City of God Christian Ministry dyan po sa Pilipinas. Meron po tayo sa Davao, meron po tayo sa Luzon, and we are all over the Philippines. So sana po maka-join po kayo. City of God Christian Ministry po dito po sa Canada. Ngayong araw po na to, pag-uusapan ho natin, yung pagpapatuloy po natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 7. At meron hong isang storya po dito na sinasabi po ni Kristo, ni Jesus Christ, na meron pong warning na ibinibigay po sa bawat isa sa atin. Ano hong klaseng warning yung binibigay ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 7 verses 20 to 25? Dalawang klase po ng warning, may binigay hong warning dito. Sabi niya, sa buhay po natin, sometimes we seems like we are dancing with the wolves. Pag sinabi natin we are dancing with the wolves, it means meron hong danger sa harapan natin, ngunit tayo pong lahat ay hindi aware doon po sa nangyayari. No? Karamihan sa ating buhay, sa araw-araw po ng ating buhay, marami hong warning signs tayong nakikita. Marami ho tayong warning signs na na-encounter on a daily basis. Meron ho tayong mga warning signs sa bahay, meron tayong warning signs sa labas, meron ho tayong warning sign even sa mga appliances na meron po tayo. But my question is this, what do we do with that warning signs? Ano ho ba yung usually ginagawa natin sa mga warning signs? Kapag meron ho ba tayong nakitang warning signs, binabaliwala natin? O kapag nakakita ho tayo ng warning sign, iniisip, inaaral at sinusunod po natin to? More often than not, when we see warning signs, it depends sometimes kung ano yung magiging epekto po sa atin. Kung hindi naman natin ikamamatay, kung konti lang, parang ginagawa pa rin natin. Ngunit kung ang buhay na natin yung kapalit, mas madalas, inaaral at sinusubaybay at inaaral at sinusunod po natin. You know, in the Bible, in the story of Matthew chapter 7, Jesus gave us a very good warning. Meron po siyang binigay na malaking warning sa bawat isa po sa atin. Either bago po kayong Kristiyano, o matagal na kayo sa church, o kayo man ay leader ng isang simbahan, may binigay pong warning ang Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Sabi niya, kung ikaw ay nananaliksik, if you're a new Christian, kung ikaw ay naghahanap ng simbahan, kung ikaw ay naghahanap ng relasyon sa Diyos, ikaw ay naghahanap ng community, Jesus says, be careful, be watchful, be warnful sa mga taong nakapaligid sa iyo. Because sabi ni Jesus, sometimes, kahit magaling silang magsalita, mukhang tama, baka hindi ka ma-lead sa tamang landas. And if you've been a Christian for quite some time, have you ever asked yourself na yung mga tao ba sa paligid mo ay kilala mo? Because the danger or the warning of Jesus is this in Matthew chapter 7. Be watchful, be careful, be aware. Kanino? Doon po sa mga false prophets. Ano ho ba yung mga false prophet? Kapag sinabi ho nating false prophet, sa Tagalog mga bulaang propeta, o ito ho yung mga tao na nagpapanggap na nagtuturo ng salita ng Diyos, ngunit at the end of the day, ang naitaas yung pangalan nila. At the end of the day, ang salita ng Diyos ay pinagkakakitaan. At the end of the day, hindi naman na ito-focus, hindi na ipakilala si Kristo sa inyo, ngunit mas nakilala yung kanilang sarili. And Jesus gave us a very clear warning. Be watchful, be careful. As if we are dancing with the wolves. Paano yung dancing with the wolves? Nandyan yung mga wolf, pero hindi mo alam kung sino sila, kung nasaan sila. Why? Because these false prophets, according to Jesus, nagkakatawan o nagpapanggap daw po sila mga tupa, ngunit the reality is para silang lobo. Marami daw hong ganon. Inside and outside the church, we have to be very careful. Inside and outside the church, there will people who will lead us astray. That's why, brothers and sisters in the Lord, importante po na alam natin ang salita ng Diyos. Importante na binabasa at inaaral po natin ito upang malaman natin na kung ang taong nasa harapan po natin nagtuturo at nagsasalita, malalaman po natin if this person is a false prophet. Kapag wala na po sa salita ng Diyos o na ito twist yung kanya pong turo, Jesus said, that person is a false prophet. Samahan niyo po kami sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ngayong araw na to
patungkol po sa sino ba yung false prophet. Paano ba natin malalaman yung false prophet? At ano ho yung dapat na ginagawa natin? As we seek to follow Jesus Christ faithfully, let us heed of His warning and be vigilant to those who would lead us astray. Join us today as we study the Word of God in Matthew chapter 7, verses 15 to 20. And I hope that you will learn something, that I hope that you will encounter Jesus Christ wherever you are. Nasa bahay ka man, nanonood ka ngayon kasama namin, nasa trabaho, nasa daan, nasaan man po kayo. My prayer is that you will encounter Jesus Christ today. Thank you for joining us sa Global Fire TV. Once again, this is Pastor BJ Lopez of City of God Christian Ministry. Have a blessed day. Thank you so much for joining us.